Hinalugog niya ang buong penthouse, ngunit wala talaga si Hana doon. Inis niyang ibinalibag ang pintuan. Hindi niya matanggap na natakasan siya ng dalaga. Pinuntahan niya ang dalaga sa bahay ampunan ngunit wala ito ron. Wala siyang inaksayang oras halos. Siyuri niya ang buong kamay nilaan sa kakahanap sa dalaga. Pagkalipas ng ilang linggong paghahanap sa dalaga ay nakita rin niya ito kasama ng mag-asawa. Gustong-gusto niya itong lapitan at yakapin, ngunit naisip niyang deserve ng dalaga ng kalayaan. Halos araw-araw siyang nasa labas ng kondo ng mag-asawa. Nagbabaka sakali na makita ang dalaga. Sobrang namimiss niya ito. Sa tuwing lumalabas ang dalaga ay gustong-gusto niya itong lapitan at isamang muli pero hindi pwede. Pagkalipas ng ilang buwan na pagsunod-sunod kay Hana ay napag-alaman niyang nakita na nito ang tunay na mga magulang at lumipat na rin ito ng bahay. Dahil doon kaya ipinasya na lamang niyang hayaan na muna ang dalaga na mag-enjoy sa piling ng pamilya nito. Nagpasya siya ng ibang bansa muna para makalimutan ang mapait na nangyari sa kanilang relasyon ni Hana. End of flashback. Mapait na napangiti ang dalaga nang maalala ang sinapit sa mga kamay ni Jacob. Tapos pagkalipas ng 5 taon ay nandito ngayon sa harapan niya ang binata at inaalok ulit siya ng kasal. Masyado nang maraming nangyari, Jacob. Tama na, tigilan mo na ako. Nakahanda akong kalimutan ang lahat ng mga nangyari noon. Bumalik ka lamang sa akin, Hana. Walang nagbago, mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko kayang mabuhay na hindi ka kasama. I'm sorry, Jacob, pero ayaw ko na. Nadala na ako sa nangyari noon sa relasyon natin na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ang lalaking yun na nasa kwarto natin. Kung bakit ako nagkaroon ng sex video at kung sino ang nasa likod ng lahat. Aalamin ko ang lahat. Bumalik ka lamang sa akin dahil nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Please sana, bumalik ka na sa akin. Ayusin natin ang nasira nating relasyon at sa pagkakataong ito, wala nang makakasira pa sa atin. Sorry Jacob, pero ayaw ko na talaga. Ikaw ang tipo ng tao na nakakatakot mahalin dahil kapahamakan ng magiging kapalit kapag minahal ka. Sa gulat niya ay niyakap siya ng binata. Gustuin man niya itong itulak, ngunit wala siyang lakas ng loob para gawin yon. Aaminin niya sa sarili niyang na-miss niya ng sobra ang binata at hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya ito. Ngunit hanggang doon na lang yon. Ayaw niya nang maulit pa ang nangyari noon sa kanya. Utang na loob, Jacob. Umalis ka na. Patahimikin mo na ako. Hindi ako aalis hanggang hindi ka bumabalik sa akin, Hana. Mula sa pagkakayakap sa kanya, ay itinulak niya ng ubod ng lakas ang binata. Tama na, Jacob. Tumigil ka na. Tigilan mo na ako. Bulyaw ng dalaga sa binata habang umiiyak. Okay, aalis na ako pero hindi ibig sabihin na titigilan na kita dahil aking ka, Hana. Naririnig mo? Aking ka? Nang makaalis ang binata ay napaupo na lamang ang dalaga habang patuloy pa rin na umiiyak. Hindi siya makapaniwala na pagkalipas ng ilang taon ay muling magbabalik sa buhay niya ang binata. Buong akala pa naman niya ay tahimik na ang buhay niya. Yun pala ay hindi dahil sinusundan pa rin siya ng nakaraan. Dahil sa pangyayari ay hindi na ulit nakatulog ang dalaga.
Hinintay na lamang niya ang mga umaga dahil 7 a.m. ang duty niya sa ospital. Mabuti na lamang ng araw na yon ay maraming pasyente kaya naman pansamantala niyang nakalimutan ang problema dala-dala niya. Pagsapit ng lunch break ay napansin ng kaibigan niya ang pananahimik niya. Napapansin ko na kanina ka pa tahimik. May masakit ba sa'yo? Nagbalik na si Jacob, Cecilia, at galing siya kagabi sa unit ko. Ewan ko, hindi ko alam kung paano siyang nakapasok sa loob. Ano? Oh my God, friend. Kumusta? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman pero gusto niyang ituloy namin ang naudlot naming pagpapakasal. What? Oh my God. Friend, malakas pa rin ang tama sa iyo ng ex mo. Kinikilig nitong wika. Hoy, bakit kinikilig ka dyan? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kaibigan. Hello, paano akong hindi kikiligin? Diyos ko. Naman friend, ilang years na ang nakalipas but until now, na love ka pa rin ni Papa Jacob. But wait, ang tanong, mahal mo pa rin ba siya? Sinungaling akong tao kung sabihin ko na hindi ko na siya mahal. Kahit na ang totoo ay mahal ko pa rin siya. Oo, mahal ko pa rin si Jacob mula noon hanggang ngayon. So, kung gano'n naman pala ano ang pumipigil sa iyo para balikan siya? Natatakot ako na maulit-ulit ang nangyari noon. Paano kung may magtangka na namang sirain ang relasyon namin? Ilang taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ang nasa likod ng lahat. Kung paano nangyari na pagising ko ay nasa isang probinsya na ako. Gusto kong malaman ang totoong nangyari nang sa ganun ay matahimik at mapanatag na ang isipan ko. Ayaw mo ba na magpatulong sa kuya mo? Hindi na. Ayaw kong maging problema pa ako ni kuya. Lalo na ngayon na kapapanganak lang ni ate. So anong plano mo ngayon? Sa ngayon ay hindi ko pa alam pero nag-iisip ako ng mga hakbang na pwede kong gawin. Kinagabihan, pag-uwi niya ng unit, bubuksan na sana niya ang pintuan nang bigla na lamang may umila sa kanya papasok sa kabilang unit. Inis niyang tinanggal ang kamay na nakapulupot sa kanya at nang tingnan niya kung sino ang may-ari nito ay walang iba kundi si Jacob. Ikaw na naman? Naiinis siyang wika sa binata. Kanina pa talaga kita hinihintay na dumating kasi nagugutom na ako. O edi kumain ka. Bakit dala ko ba ang pagkain mo? Hindi pero gusto kitang kasabay. Pwes hindi kita gustong kasabay. At saka kaninong unit ito? Bakit mo ako dinala dito? Sa akin ang unit na ito. Binili ko para magkapit-bahay tayo. Saka para lagi kitang nakikita. Nagpapakyut ng tugon sa kanya ng binata. Tigilan mo nga ang pagpapakyut mo sa akin, Jacob. Dahil hindi ka cute. Tabi dyan, uuwi na ako. Gusto ko nang magpahinga. Hindi ka uuwi hanggang hindi mo ako sinasabayang kumain. Bagamat naiinis na siya sa inaasta ni Jacob, ay no choice ang dalaga kundi ang sabayan itong kumain dahil bantay sarado siya sa binata. Natakam siya ng bigla nang makita ang pagkain na kahain sa kapag dahil lahat yun ay paborito nilang dalawa. Dahil gutom na rin naman siya at alam niyang masarap magluto ang binata, kaya kumain na lamang siya. Nang matapos kumain ng dalawa, ay napasalamat siya sa binata. So ngayon, pwede na ba akong umuwi ng unit ko? I miss you, Hannah. Please, bumalik ka na sa akin. Magsimula muli tayo at ipinapangako ko sa'yo,
wala nang makakasira sa atin dalawa. Sige Jacob, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon pero bago yun, tulungan mo muna akong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Katotohanan sa totoong nangyari sa akin ng araw ng kasal natin. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito at gusto ko silang pagbayarin. Dahil hindi lang relasyon natin ang nasira, kundi pati buong pagkatao ko. Okay, pumapayag ako sa gusto mo. Dahil maging ako man ay naguguluhan rin sa nangyari kung paano kang nagkaroon ng sex video. Ganong ako naman ang unang lalaki sa buhay mo. Lulutasin natin ang problemang ito na magkasama Hana at pagbabayarin natin kung sino man ang gumawa nito sa atin. Nagkasundo nga silang dalawa ni Jacob nang magtulungan para malaman ang katotohanan at kailangan nilang isiping mabuti ang magiging unang hakbang nilang gagawin. May naisip ka na ba Hana kung ano ang unang hakbang na gagawin natin? Wala pa nga ikaw. Meron na at pinag-iisipan ko ito mabuti kagabi. Sige ano yun? Kung tumira ka kaya ulit sa bahay, total nandun naman lang nangyari ang lahat diba? No way! Hindi na ulit ako tutungtong sa pamamahay nyo. Mariin niyang pagtanggi sa sinabi ng binata. Kailangan mong gawin yun Hana dahil nasa bahay ang susi ng katotohanan. Kung doon nangyari ang lahat, hindi malabong doon ang katotohanan na gusto nating malaman. Natahimik bigla ang dalaga at napaisip, tama si Jacob, kailangan niyang bumalik sa bahay ng Gibara para lutasin ang problemang 5 taon na ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring linaw sa kanya. Kahit ayaw man ng dalaga, ngunit kailangan niyang gawin. Kailangan niyang muling tumapak sa bahay ng mga Gibara. Nagkasundo silang dalawa ni Jacob, titira ulit siya doon at magpapanggap silang nagkabalikan na. Hindi niya na ipinaalam sa mga magulang ang plano dahil tiyak niyang mag-aalala ang mga ito at baka tutulan pa ang plano nila. Pagkapasok ng sasakyan ni Jacob ay hindi muna sila bumaba. Handa ka na ba Hana? Oo, handa na ako pero hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ulit ang kabang nararamdaman ko noon nang unang tapa ko dito sa bahay nyo. Hindi mo kailangan kabahan dahil nandito lang ako sa iyong tabi. Hindi kita iiwan. Salamat Jacob. Umugot muna siya ng malalim na paghinga bago sila bumaba ng sasakyan. Magkahawak kamay silang pumasok sa kabahayan. Napansin niyang nakatingin ang mga dating kasambahay sa kanya. Ang iba naman ay mga baguhan na. Magkahawak kamay pa rin sila ni Jacob na umaakyat sa kwarto nito. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa kwarto nila sigurado. Bakit? Naisip ko lang Jacob, hindi kaya may kinalaman sila sa nangyari? Actually, naisip ko na rin yan dati pero nang tinanong ko sila ay wala naman daw sila kinalaman. Hindi ako kumbinsido sa sagot nila sa akin pero kailangan ko silang paniwalaan dahil walang mga magulang ang gusto masaktan ang anak nila. Hindi ko alam pero nararamdaman ko na hindi malabong may kinalaman sila at yun ang aalamin natin. Nagkatinginan silang dalawa nang makarinig na sunod-sunod na mga katok. Si Jacob na ang tumayo at nagbukas ang pintuan. Nanlaki pa nga ang mga mata niya nang makita ang pumasok ang mama ng binata. Halata sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siyang nakaupo. Ano ang ginagawa ng babaeng magnanakaw na yan dito sa pamamahay ko? Taas kilay na tanong ni Mrs. Adela kay Jacob. Simula ngayon dito na ulit titira si Hana dahil nagkabalikan na kaming dalawa.
Seryosong tugon ng binata sa ina nito. What? Are you crazy? Hindi pa, pero mababaliw ako kapag tuluyang nawala sa akin si Hana. Oh my goodness, son. Nag-iisip ka ba? Iniputan ka sa ulo ng babaeng yan sa mismong araw ng kasal nyo. At dito pa talaga sa kwarto mo. Hindi lang yun. Ninakaw pa niya ang lahat ng mga alahas at pera ko. Ang dapat mong gawin ngayon ay ipakulong siya at pagbayarin sa lahat ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Nagkausap na kaming dalawa ni Hana at naniniwala ako sa kanya na hindi niya ako niloko. Now, kung wala na kayong sasabihin pa, Mama, ay pwede na kayong lumabas at gusto na naming magpahinga. Pagtataboy ng binata sa ina niya. Pagkalabas ng kwarto ng ginang ay kaagad yung nilak ng binata. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya kay Mama. Alam mo naman yun, tumatanda na. Okay lang, naiintindihan ko, Jacob. Sana lang talaga ay magtagumpay itong plano natin para naman hindi masyadong masayang ang muli kong pagtapak sa bahay nyo. Magtutulungan tayo dalawa, Hana. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Malaki rin ang naging kasalanan ko, kaya ipinapangako ko sa'yo sa oras na malaman natin kung sino ang nag-set up sa'yo ay pagbabayarin natin. Salamat, Jacob, pero paano kung may kinalaman ang mga magulang mo? Kaya mo ba silang ipakulong para sa akin? Kung sakali man ay oo, dahil nagkamali sila. Sinira nila ang masaya nating relasyon at higit sa lahat, nagpakalat sila ng maling sex video gamit ang mukha mo nang walang pahintulot. Marami tayong pwedeng ikaso sa kanila, Hana. Kaya sana magtiwala ka sa akin. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Hindi maiwasan ng dalaga ang maluha sa mga tinura ng binata. Ramdam niya ang katotohanan doon. Alam naman niya na totoo ang pagmamahal nito sa kanya, na kaya lamang ito sa kanya nagalit ay dahil sa video na pinakalat ng walang hiyang gumawa nun sa kanya. Naintindihan niya ang binata kung bakit ito sa kanya nagalit, dahil kung magkakapalit man sila ng sitwasyon ay yun rin ang mararamdaman nila. Pareho lamang silang biktima sa nangyari, kaya hindi siya nakakaramdam ng galit ni Katiting sa binata. Bigla siyang nag-angat ng mukha, dahilan para magkatitigan silang dalawa ni Jacob. Bakit ka umiyak? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Naisip ko lang, Jacob, kung natuloy sana ang kasal natin nun, ay baka masaya tayo ngayon kasama ang mga anak natin. Tama ka. Masaya na sana tayo ngayon kasama ng mga anak natin, pero dahil sa nangyari kaya tayo nagkalayo ng matagal na panahon. Sigurado kung may maganda mang nangyari, yun ay ang matagpuan mo ang mga magulang mo at makasama sila. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, Hana. Hindi na ikaw ang dating Hana na nakatira sa bahay ampunan. Nakapagtapos ka na ng yung pag-aaral at natupad mo na rin ang pangarap mong maging isang nurse. At hindi lang yun, nakabili ka na rin ng sarili mong kondominium gamit ang pera ang pinaghirapan mo. Uy, bakit alam mo ang lahat na yan? Nagtatakang tanong ng dalaga sa binata. Siyempre, ako pa. Natatawang sagot ng binata. Sabi ko nga ba ikaw ang stalker ko. Kaya pala kahit saan ako magpunta ay may mga matang laging nakamasid sa akin. Excuse me, hindi ako stalker, no? Hindi mo ba alam na kakauwi ko lang galing ibang bansa, tapos tatawagin mo akong stalker? Alam ko naman na umalis ka, pero ang tanong ko, ang sagutin mo, bakit updated ka sa buhay ko? Siyempre, kapag may gusto, maraming paraan. At saka ano ba ang ginagawa ng pera? Kainis ka, Jacob? Naalala tuloy niya
ng araw na makatakas siya sa penthouse ni Jacob. Lakad takbo ang ginawa niya hanggang sa mapagod siya. Isang kotse ang nakita niya na nakaparada sa pagmamandali niya para hindi maabutan ng binata. Ay binuksan niya ang pintuan ng nasabing kotse. Sakto naman bukas na yon. Sa tingin niya ay nakalimutang ilak ng may-ari o talagang sinadya ang pagkakataon para matakasan niya si Jacob. Ang babaeng tumulong sa kanya ang naging daan para mahanap niya ang tunay niyang pamilya. Akala niya ng mga panahon na yon ay tuluyan ng masisira ang buhay niya. Ngunit mabait ang Panginoon dahil dinala siya ng taong tumulong sa kanya sa tunay niyang pamilya. Pamilya na matagal niya nang pinapangarap. Doon niya nalaman na mayaman pala ang pinagmulan niya na katulad ni Jacob ay si Catherine sa larangan ng business sa Pilipinas o ibang bansa. Parehong mabait ang mama at papa niya, maging ang kuya niya, kaya hindi siya nahirapan makisama rito. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aral siya ng mga magulang na siyang matagal na niyang pangarap. Kagad siyang kumuha ng kursong Bachelor of Science in Nursing, BSN. Dahil yun ang pangarap niya, bata pa lamang siya. Makalipas ang 4 na taon ay naging ganap na siyang nurse. Dahil yun sa tulong sa suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya, napapitlag pa siya nang gagapi ni Jacob ang isa niyang kamay. Maring ang nakalayo-layo na tayo ng matagal na panahon, Hana. Pero minsan ay hindi ka nawala dito sa puso ko dahil ikaw lamang ang nagmamay-ari nito. Kahit malayo ako sa iyo, wala akong pinalampas na ganap sa buhay mo. Laking tuwa ko na hanggang ngayon ay single ka pa rin, na ang ibig sabihin ay may pag-asa pang maging tayo at madugtungan pa ang naputol nating pagmamahalan. Mahal pa rin kita, Jacob, pero hindi pwede maging tayo hanggang hindi na ayos ang lahat at magbayad ang dapat na magbayad. Naintindihan kita. Nandito lang ako sa iyong tabi para suportahan ka sa lahat ng bagay. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang umiyak sa balikat ng binata. Pakiramdam niya ay may bago siyang kakampi sa haraping laban. Hindi na naging madali para sa dalaga ang muling pagtira sa bahay ng mga Guevara dahil pinaparamdam sa kanya ng harapan ni Mrs. Sadila ang gusto nito sa kanya. Ngunit hindi na lamang niya yun pinansin. Nandun siya, hindi para makipag-away, kundi para linisin ang pangalan niya at hanapin ang walang hiyang sumira sa buhay niya. Pagkatapos kumain ng tanghalian, ay pinili muna niyang mag-ikot-ikot sa kabuuang mansyon bago bumalik ng kwarto. Nakita niya pang nag-uusap sina Manang Faye sa dulo ng garden. Pasimpleng lumapit ang dalaga at nagpubli sa mayayabong na mga bulaklak. Siya pala ang magiging asawa ni Senyorito Jacob. Wika ng bagong kasambahay kay Manang Faye. Oo, matagal na sila ni Senyorito. Kung hindi nga dahil sa nangyari ay mag-asawa na dapat sila ngayon. At baka marami na silang anak. Bakit, Manang Faye? Ano ba ang nangyari? Curious na tanong ng isang kasambahay. Ganito kasi yun. Hindi natuloy ang kasal nila ni Senyorito dahil nagkaroon ng iskandal itong si Senyorita Hana sa mismong araw ng kasal nila. Sabay pang napatakip ng bibig ang dalawa sa sinabi ni Manang Faye. Tapos anong nangyari? At sino naman ang lalaki ni Senyorita? Akala ko ba naman mabait siya? Yun pala ay malandi at maluloko. Muling wika ng pangalawang kasambahay.
Totoong mabait si senyorita at nagmamahalan silang dalawa ng senyorito. Pero ayaw ni na senyora at senyor kay senyorita. Kaya gumawa sila ng paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Mahinang kwento ni Manang Fe sa dalawang kasambahay. Dahil sa narinig niyang usapan ng tatlong babae ay mabilis niyang lumabas sa pinagtataguan at nilapitan ang mga ito. Tama ba ang narinig ko? Mag-asawang Gibara ang may kagagawan niya sa akin? Sabay pa napalingon sa kanya ang tatlong babae at halata sa mukha ng mga ito ang takot sa kanya. Senyorita Hana, kayo po pala. Huwag mong iwasan ang tanong ko, Manang Fe. Dahil rinig na rinig ko ang usapan nyo. Sabihin nyo nga sa akin ngayon kung ano ang ginawa nila at kung bakit nila ito nagawa sa akin. Pasensya na po, senyorita, pero wala ako sa posisyon para magkwento ng mga bagay na may kinalaman sa mga amo ko. Mayroon, Manang Fe, dahil sinira nila ang buhay ko, ang relasyon namin ni Jacob. Gusto kong sabihin yun sa akin, ang lahat-lahat na nalalaman nyo. Huwag kayong matakot, andito kami ni Jacob sa likuran nyo. Anong pinag-uusapan nyo? Sabay-sabay pa silang napalingon nang marinig ang boses ni Jacob. Ang dalaga ang unang nakabawi. Mabuti at nandito ka na, Jacob. Narinig kong nag-uusap sila at narinig ko rin mismo sa bibig ni Manang Fe na ang mama mo at papa mo ang nasa likod ng lahat. Plinano nila ang lahat para masira tayo nang sa ganon hindi matuloy ang kasal natin. Totoo ba ito, Manang Fe? Sabihin nyo nga sa akin kung ano ang nalalaman nyo. Magagalit sa akin ang mama at papa nyo. Senyorito, baka mawalan pa ako ng trabaho. Mangiyak-ngiyak nitong tugon sa binata. Huwag kayong matakot sa kanila. Sa akin kayo dapat matakot. Dahil kapag hindi nyo sinabi sa amin ang lahat, malalaman nyo ay ipapakulong ko kayo. Banta ng binata kay Manang Fe. Sige po, senyorito. Sasabihin ko na sa inyo ang mga nalalaman ko, ngunit pakiusap po. Huwag nyo akong ipapakulong dahil kailangan ako ng mga anak ko. Umiiyak na pakiusap ni Manang Fe sa binata. Okay, basta sabihin nyo sa akin ang lahat-lahat ng nalalaman nyo. Ng araw po ng kasal nyo, habang abala ako sa paghahanda ng pagkain ng senyorita, ay pumasok sa kusina si senyora at tinanong niya sa akin kung kaninong pagkain yun. Kinuha niya ang basong may lamang juice at may nilagay siya doon. Nang tingnan ko kung ano yun ay drugs pala. Sinabihan niya ako na itikom ko ang bibig ko, kundi mawawalan ako ng trabaho. Nang mainom po ng senyorita ang juice, hindi nagtagal ay nakatulog agad siya. Narinig ko pa sa mama niyo na matindi ang magiging epekto ng drugs na yon sa katawan ng isang tao. Ilang araw na manghihina ang katawan at magiging antukin hanggang sa tuluyan mawala ang bisa ng drugs. Hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaking binayaran ng mama niyo at umakyat sa kwarto. Sinabi ng mama niyo kung ano ang gagawin niya, na kaagad namang pumayag ang lalaki. Inutusan ako ng mama niyo na kunan sila ng video habang natutulog si senyorita. At tinabihan ng lalaki, Senyorito, edited po ang nasabing video. Hindi po totoong niloko kayo ng senyorita at may lalaki siya dahil ang totoo ay plinanong lahat ng mga magulang niyo. Dahil ayaw niyang maituloy ang kasal dahil hindi sila pabor sa senyorita ang maging asawa niyo. Naikuyom na lamang ng binata ang dalawang kamao sa labis na galit sa mga magulang. Kung ganun, may kinalaman rin ba sila sa kung bakit ako napunta sa isang malayong probinsya? Opo, senyorita. Pagkatapos po kasi kayong makuha na ng video ay
inutos nilang dalhin ka sa malayong lugar. Nang sa ganun ay hindi kaagad kayo magkita ni Senyorito. Pinalabas rin ni Senyora na ninakaw nyo ang mga alahas at pera niya para lalong magalit sa inyo si Senyorito at kasuklaman kayo. Mga walang hiya sila. Sinira nila ang buhay ko. Galit na wika ng dalaga. Akmang susuguri na sana niya ang mag-asawa na pigilan siya ni Jacob. Wag mo lang silang sugurin. Ako na ang bahala sa kanila, Hana. Kaya mo ba na ipakulong ang sarili mong magulang, Jacob? Kaya ko, Hana, dahil nagkamali sila at dapat lamang nilang pagbayaran ang ginawa nila sa iyo. Sorry sa ginawa nila, Hana. Kasalanan ko ito eh. Kung pinigilan ko lamang sana ang pagtira mo sa bahay, ay hindi na sana nangyari. Wala kang kasalanan, Jacob. Dahil hindi mo naman alam ang plano nila. At sa katulad ko ay biktima ka rin sa nangyari. Nagkataon lamang ng mas matindi sa akin. Bakit kaya ganun? May mga magulang na ayaw nilang maging masaya ang anak nila. Na kahit masaktan ay okay lang basta masunod lamang ang gusto nila. Kaagad na tumawag ng mga pulis si Jacob para ipadampot ang sariling magulang. Masakit man yun ay para sa kanya. Ngunit yun ang tama niyang gawin. Nagkamali ang mga magulang niya, kaya dapat lamang makulong ang mga ito at pagbayaran ang ginawa nila. Pinakamamahal niyang babae. Anong ibig sabihin nito, Jacob? Sabay pang tanong ng mama at papa niya sa kanya. Alam ko na ang lahat ng ginawa niyo kay Hana at panahon na para pagbayaran niyo yun. At talagang ipapakulong mo kami dahil lamang sa babaeng yan. Dahil yun ang tama, Mama. Nagkamali kayo at kailangan nyo yung harapin at pagbayaran. Kami ang mga magulang mo, Jacob. Hindi mo magagawang ipakulong kami ng mama mo. Iyon na nga ang masakit, Papa. Ang magulang ko kayo pero anong ginawa nyo? Kayo ang sumira ng kaligayahan ko. At pinalabas nyo pang masama sa mga mata ko ang babaeng magiging asawa ko. Masakit para sa akin na ako mismo na sarili nyong anak ang magpapakulong sa inyo pero wala akong magagawa dahil yun ang tama kong gawin. Ayaw ko na maging unfair kay Hana kaya sana maintindihan niyo ako. Dinampot ng mga pulis ang mag-asawang Gibara. Hindi makapaniwala ang dalaga na kayang ipakulong ng binata ang sariling mga magulang para lamang mabigyan ng katarungan ang sinapit niya. Dahil sa ginawa ng binata ay mas lalo nitong minahal at nalaman niya na kaya nitong pumanig sa tama. Kahit mga magulang pa nito ang involved. Tapos na, Hana. Mabibigyan na ng katarungan ang sinapit mo sa mga kamay ng mga magulang ko. Sana balang araw ay mapatawad mo sila. Salamat. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya, Jacob. Pinatunayan mo lang sa akin na wagasang iyong pagmamahal at nakahanda kang gawin ang tama kahit involved pa ang pamilya mo. Dahil yun ang tama, Hana. Ayaw kong konsintihin ang mga magulang ko, lalo na't alam ko na nagkamali sila. Muli siyang niligawan ni Jacob at ito na rin ang naghahatid sundo sa kanya sa ospital. Kailan mo ba ako sasagutin? Bakit, napapagod ka na ba na maligaw sa akin? Di naman sa ganun, kaya lang di na tayo mga bata. Ikaw rin, baka hindi na kita mabigyan ng magaganda at gwapong lahi. Bakit naman? Siyempre kasi matanda na ako at baka hindi na kita Hoy Jacob, ang bastos ang bunganga mo. Natatawang saway ng dalaga sa binata. Paano akong naging bastos? May sinabi ba akong hindi maganda? Ewan ko sa'yo, Jacob, puro kakalukuhan. Inirapan niya ang binata saka na kunwaring may tinitingnan sa cellphone. Dahil ang totoo ay kinikilig talaga siya. Ayaw lang niya ipalata sa binata.
Mahal, baka naman pwedeng makahingi ng kahit isang kiss. Kung pwede lang naman. Tigilan mo ako, Jacob, ang dami mo sinasabi. Umuwi ka na kaya sa unit mo. Hindi yung lagi ka na lang nandito. Kunwari ka pa eh. Gusto mo naman na nandito ako. Nahuli kaya kita, palagi mong sinisilip ang pintuan ko kung lalabas na ako. Hoy, huwag ka nga feeling. Hindi ko yung gagawin oh. Asa ka pa. Hindi daw eh. Bakit namumula ang mukha mo? Aminin mo na kasi tayong dalawa. Lang naman lang nandito. Pwede mo akong halikan kung gusto mo. Ewan ko sa'yo, ang dami mong alam. 2 years later, sa wakas, makalipas ang 2 taon ay nagawa rin patawarin ng binata ang mga magulang at nangako siya sa mga ito na dadalasan niya ang pagdalaw. Ang akala niya noon ay mahihirapan siyang mapatawad ang mga magulang, pero hindi naman pala, dahil nanaig pa rin ang pagmamahal niya bilang isang anak. Isa lang naman ang kulang para lubusan siyang maging masaya at makumpleto na siya. Isang araw ay habang naka-duty si Hana ay humahangos na nilapitan siya ng mga kaibigan ni Cecilia. Hana, si Jacob nasa emergency room. Wika nito sa hinihingal na boses. Ha? Bakit, anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam, basta nakita ko na lamang siya na pinapasok sa emergency room. Sa labis ng pag-aalala ng dalaga ay patakbo siyang nagtungo ng emergency room, ngunit hindi niya nagustuhan ang naabutan. Nakatakip na ng puting kumot ang katawan ni Jacob. Bigla ang pagtulo ng mga luha sa mga mata niya habang nakatingin sa doktor na nandun. Dok, ano nangyari kay Jacob? Buhay pa siya, di ba? Ngunit nanatili lamang na nakatingin sa kanya ang doktor. Patakbo niyang niyakap ang katawan ng binata habang umiiyak. Bakit mo ako iniwan, Jacob? Bakit? Ang akala ko ba ay magpapakasal pa tayo at bubuo ng isang pamilya? Pero paano pa natin gagawin yun? Kung iniwan mo na ako, nakakainis ka naman eh. Kung bakit ready na akong magpakasal sa iyo ay saka mo naman ako iniwan. Matagal rin siyang umiiyak habang yakap-yakap ang katawan ng binata. So paano ba yan? Wala nang bawian ha? Magpapakasal ka na sa akin. Napalingon pa siya bigla sa likuran niya nang marinig ang boses ni Jacob. Nakita niya itong nakatayo habang nakangiti sa kanya. Naiinis na nilapitan niya ang binata at pinagsusuntok sa dibdib. Nakakainis ka, Jacob. Ang akala mo ba ay magandang biro itong ginawa mo? Sorry, wala na kasi akong ipang maisip eh, na paraan para pakasalan mo ako. Pero wala nang bawian yun. Sinabi mo kanina na magpapakasal ka na sa akin ha? Oo, Jacob, magpapakasal ako sa iyo. I love you. Wala nang inaksayang tandali ang dalaga. Siya na mismo ang kusang humalik sa binata. Narinig na lamang nila ang palakpakan at hiyawan ng mga taong nandun. Maging ang kaibigan niyang si Cecilia, abot tainga ang ngiti. Nagpakasal nga silang dalawa ni Jacob at namuhay ng tahimik. Nagpadesisyon ng nilang mag-asawa na patayo ng sariling ospital para sa mga mahihirap na walang kakayanang magbayad dahil kapos sa usaping pera. Hindi nagtagal ay nabuntis si Hana at labis nilang kinatuwa dahil ang kanilang anak ang magpapatibay at magpapatatag ng kanilang pagmamahalan. Maswerte si Hana dahil nakilala niya si Jacob, ang lalaking unang pagkikita pa lamang ay minahal na siya. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya nitong minamahal.